Hindi pa man nakakalabas ng bansa ang bagyong Enteng, nakabantay na ang pag-asa sa isa pang posibleng bagyo na papasok sa bansa. Para sa update, magbabalita live mula sa Caloocan si Mobile Journal Francis Orso. Francis, kumusta ang panahon dyan? Cheryl, bahagyang kumina ang ulan dito sa Caloocan at iba pang bahagi ng Metro Manila. Kasunod nga yan ng pagkilos ng bagyong Enteng palayo sa kalupaan at ngayon nga ay nasa West Philippine Sea na. Matapos mag-landfall kahapon sa Aurora ang sentro ng bagyo, kumilos na ito pahilagang kanluran habang tinutumbok ang direksyon patungong West Philippine Sea. Pero kahit wala na sa lupa ang bagyo, binabayo pa rin ngayon ng malalakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Northern Luzon, ang partikular sa Ilocos Region, Cagayan, Apayao, Abra at Caliga. Sa latest track and intensity forecast ng PAGASA, ikilos pa kanluran pa palabas ng BAR ang bagyo. Dito magsisimulang humatak muli ng hangin at tubig, kaya asahan ang mas malakas na severe tropical storm mamayang hapon. Inaasahan naman na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga at nakikitang mas lalo pang lalakas, ito ay typhoon category. Bukod sa bagyo, tuloy-tuloy namang magpapaulan ngayon hanggang sa Huwebes ang mahanging habagat na apektado rin ang malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Palawan. Pero hindi lang yan ang binabantayan ngayon ng PAGASA. Sa latest satellite monitoring kasi ng ahensya at inilabas na tropical cyclone threat potential forecast, may panibagong sama ng panahon na maaaring mabuo next week. Binabantayan ngayon ang cloud cluster o ang kumpul-kumpul na makakapal na ulap sa East Philippine Sea. Sakop ng malawak na kaulapan ang loob at labas ng PAR. Paliwanag ng PAGASA, mataas ang tsansa na maging sama ng panahon ito at hindi naman inaalis ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo sa susunod na linggo. Pinaghahanda ngayon ng PAGASA ang mga kapatid nating nasa silangang bahagi pa rin ng Luzon, lalo na ang mga probinsyang naapektuhan din ng pananalasa ng bagyong Enteng. Cheryl, nilinaw naman ng PAGASA na walang kinalaman sa La Nina itong naging epekto ng bagyong Enteng. Sa katunayan, bumaba pa nga sa 66% yung probability o chance na magsisimula itong La Nina ngayong buwan mula sa dating 69%. Pero dagdag ng PAGASA na sa susunod na buwan, pagpasok ng Oktubre, inaasahan na tataas pa yan sa 70% at maaring yan na nga ang maging hudyat ng La Nina sa ating bansa. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orso.